Former teammate ni Luka Doncic papunta sa Lakers? Ito ang lumabas na ulat. Kawhi Leonard trade nagkaaberya. Raptors ayaw isugal ang kinabukasan ng team. At posible bang magsama sina Stephen Curry at Jason Tatum? May tsansa dahil sa hindi nagustuhan ni Curry ang pamamalakad ngayon ng GSW. Mukhang hindi pa tapos ang Los Angeles Lakers sa pagpapalakas ng kanilang roster. Matapos ang sunod-sunod na off-season moves, isa na namang malaking trade rumor ang lumabas. Sa pagkakataong ito, isang dating kakampi ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks ang inuugnay na maaring lumipat sa Los Angeles. At ayon sa ilang NBA analysts, isa raw itong no-brainer trade para sa Lakers. Pero sino nga ba ang player na ito at bakit maraming naniniwalang siya ang nawawalang piraso ng Lakers? Ayon sa ulat, ang tinutukoy na manlalaro ay si PJ Washington, ang versatile forward na naging mahalagang bahagi ng Dallas Mavericks noong panahon na magkasama sila ni Luka Doncic dahil sa kanyang depensa, rebounding at kakayahang umiskor mula sa labas. Marami ang naniniwalang magiging malaking tulong siya sa Lakers kung sakaling maisakatuparan ang trade. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumakas ang usap-usapan ay ang pahayag ng NBA insider na si Jovan Buha. Ayon sa kanya, kung magkakaroon ng pagkakataon ang Lakers na makuha si PJ Washington, hindi sila dapat magdalawang isip dahil perpekto ang kanyang playing style sa sistemang gustong itayo ng koponan sa paligid ni Luka Doncic. Kung mangyayari ang trade na ito, muling magsasama sina Luka Doncic at PJ Washington, isang tambalan na napatunayang epektibo noong nasa Dallas pa sila. Kilala si Washington bilang isang forward na kayang bantayan ng iba't ibang posisyon habang nagbibigay rin ng floor spacing sa opensa. Ito ang klase ng player na matagal nang hinahanap ng Lakers upang mabigyan ng mas maraming suporta si Luka. Gayunpaman, hindi magiging madali ang anumang negosasyon. Mahalaga pa rin si PJ Washington sa plano ng Dallas Mavericks, kaya kung sakaling papayag silang makipag-trade, tiyak na hihingi sila ng malaking kapalit. Sa ngayon, wala pang opisyal na usapan sa pagitan ng dalawang koponan at nananatili pa lamang itong isang trade proposal na pinag-uusapan ng mga analyst at fans. Habang papalapit ang bagong NBA season, inaasahang magiging agresibo pa rin ang Lakers sa paghahanap ng mga player na babagay sa estilo ni Luka Doncic. At kung may pagkakataong maibalik ang chemistry niya kasama ang dating kakampi sa Mavericks, hindi malayong subukan ng front office ang isang malaking hakbang. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Kung kayo ang general manager ng Lakers, isusugal ba ninyo ang assets ng koponan para makuha si PJ Washington? O mas mabuti bang humanap na lang ng ibang forward? Samantala, malaking balita ang gumulantang ngayon sa mundo ng NBA dahil tila hindi pa rin matutuloy ang inaabangang trade na magbabalik sana kay Kawhi Leonard sa Toronto Raptors. Pero ang mas nakakagulat, hindi umano pera o player package ang naging problema. Ang tunay na dahilan ay ang posibilidad na madamay ang Raptors sa isang seryosong issue na kasalukuyang iniimbestigahan ng NBA. Ayon sa mga ulat, ayaw munang ituloy ng Toronto Raptors ang trade hanggat hindi natatapos ang investigasyon ng liga na may kaugnayan sa Los Angeles Clippers at kay Kawhi Leonard. Ang kinatatakutan ng Raptors ay kapag natuloy ang trade habang bukas pa ang kaso, maaari nilang manahin ang anumang magiging parusa kung mapatunayang may paglabag sa mga patakaran ng NBA. Kasama sa mga posibleng parusa ang mabibigat na multa, pagkawala ng draft picks, suspensyon ng mga taong sangkot, at sa pinakamatinding sitwasyon, maaari pang maapektuhan ang validity ng kontrata ni Kawhi Leonard. Dahil dito, mas pinili ng Raptors na maging maingat kaysa magsisi sa huli. Para sa maraming fans, malaking panghihinayang ito dahil matagal nang pinag-uusapan ang posibilidad ng pagbabalik ni Kawhi sa Toronto. Hindi maikakaila na siya ang naging susi sa makasaysayang kampyonato ng Raptors noong 2019, kaya marami ang umaasang muling mabubuo ang samahan ng koponan at ng dating Finals MVP. Gayunpaman, sa puntong ito, tila mas mahalaga sa Raptors ang protektahan ang kinabukasan ng kanilang organisasyon kaysa madaliin ang isang blockbuster trade. Samantala, wala pang opisyal na desisyon ng NBA kung kailan matatapos ang investigasyon. Sinabi rin ni Commissioner Adam Silver na nais nilang maresolba ang usapin bago magsimula ang bagong season, ngunit wala pang eksaktong petsa kung kailan ito matatapos. Hanggat walang pinal na resulta, mananatiling nakabinbin ang usapin tungkol sa trade ni Kawhi Leonard.
Sa ngayon, naghihintay ang buong NBA community sa susunod na hakbang ng liga. Kapag nalinis si Kawhi Leonard at ang Clippers sa anumang alegasyon, posibleng mabuhay muli ang usapang trade. Ngunit kung magkakaroon ng parusa, maaaring tuluyan ng magbago ang direksyon ng isa sa pinakamalalaking trade story ngayong off-season. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Tama bang maghintay muna ang Toronto Raptors bago ituloy ang trade? O dapat ba nilang kunin ang risk para maibalik si Kawhi Leonard? I-comment ang inyong opinion. Speaking of trade, isa na namang napakalaking trade rumor ang gumugulo ngayon sa NBA. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Stephen Curry ang nasa sentro ng usapan. Isipin nyo ito paano kung isang araw ay makita natin si Curry na hindi na naka-Warriors jersey, kundi suot na ang kulay berde ng Boston Celtics. May mga ulat ngayon na wala na sa parehong direksyon ang Warriors at si Curry. Mukhang imposible, pero isang blockbuster trade proposal ang ngayon ay pinag-uusapan ng maraming NBA fans. Ayon sa lumabas na trade proposal, may posibilidad umanong makuha ng Boston Celtics si Stephen Curry kung magiging open ang Golden State Warriors sa pagre-rebuild ng kanilang roster. Bagamat haka-haka pa lamang ito at wala pang opisyal na negosasyon, mabilis itong naging usap-usapan dahil sa laki ng epekto nito sa buong NBA. Sa proposal na ito, kailangang magsakripisyo ang Celtics ng mahahalagang assets, kabilang ang mga veteranong manlalaro at ilang future first-round draft picks, kapalit ng isa sa pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng basketball. Layunin nitong pagsamahin sina Stephen Curry at Jason Tatum upang bumuo ng isa sa pinakamalalakas na tandem sa liga. Kung sakaling mangyari ito, malaking pagbabago ang mangyayari sa Boston. Ang elite shooting ni Curry at ang all-around dominance ni Jason Tatum ay maaaring magbigay sa Celtics ng napakalaking tsansa na muling maging pangunahing title contender. Marami ang naniniwala na magiging bangungot ito para sa ibang koponan sa Eastern Conference. Ngunit hindi rin magiging madali ang desisyong ito para sa Golden State Warriors. Si Stephen Curry ay hindi lamang superstar ng koponan, kundi siya rin ang mukha ng franchise sa loob ng halos 2 dekada. Sa ngayon, wala pang opisyal na indikasyon na pinag-uusapan na ng dalawang koponan ang naturang trade. Isa pa lamang itong trade proposal na naglalayong ipakita kung paano posibleng maisakatuparan ang ganitong blockbuster deal kung sakaling magbago ang sitwasyon ng Warriors sa hinaharap. Gayunpaman, hindi maikakaila na kapag nangyari ang trade na ito, isa ito sa pinakamalalaking pangyayari sa kasaysayan ng NBA. Isipin nyo na lamang ang impact kapag nagsama sa iisang koponan ang isa sa pinakamahusay na shooter of all time at isa sa pinakamahuhusay na superstar ng kasalukuyang henerasyon. Kayo, ano sa tingin ninyo? Dapat bang subukan ng Boston Celtics na kunin si Stephen Curry? Dati nang tinangkang subukan noon ng Celtics na kunin si Curry, pero tinanggihan ito ni Joe Lacob. At kung kayo ang Warriors, papayag ba kayong pakawalan ang pinakamahalagang player sa kasaysayan ng inyong franchise? I-comment ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita at trade rumors sa NBA.